Idineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na tinamaan ng red tide ang dalawang territorial waters sa Davao Region. Makibalita tayo kay Argil, relator ng RTV1 Mindanao. Positibo sa paralytic shellfish poison ang mga shellfish na nakolekta sa San Pedro Bay sa Western Samar, sa Lianga Bay sa Surigao del Sur at coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Batay ito sa inilabas na Shellfish Bulletin No. 7 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagpositibo din sa red tide toxin ang Baliti Bay sa Mate City, Davao Oriental at coastal waters sa Santa Maria, Davao Occidental. Lumabas sa pagsusuri sa nakolektang sample galing sa Mate City na ipinadala sa Maynila. Umabot ang paralytic shellfish poisoning toxin level sa 108.31 to 339.16 micrograms oxytocin per 100 grams of shellfish meat. Mas mataas ito kumpara sa regulatory level na 60 micrograms oxytocin. Isa sa mga patunay na apektado na raw ng red tide ang dagat ay kung kulay kalawang na ito o naging pula dahil sa organismong tinatawag na dinoflagellates. Continuous ang among monitoring and among namatikdan through statistics na usually pag long drought or mataas ang temperature, pag abutan as pusog ulan, diha na siya, diha na magkaroon tayo ng red tide. Abiso ngayon sa publiko, iwasan ang pagkain, pagkolekta o pag-harvest, pagbiyahe o pagbibenta ng mga shellfish. Hindi raw kasi ligtas kainin ang mga shellfish na nakuha sa nasabing mga karagatan. Subalit, ligtas sa kontaminasyon ang mga isda, alimango, shrimps at pusit. Pero kinakailangang linisin ito ng maigi bago lutuin. Kani siya nga klaseng toxic dinoflagellate. Usala ni sa 30 nga kabuok nga na-identify nga toxic nga klase nga dinoflagellate. Sa tibuok kalibutan atay 2,000 kabuok ani. Pero ang 30 ni ani mao na yung makahilo. Ang naadiri sa to sa Pilipinas duha ka klase. Itinuturong dahilan ng red tide ang hindi magandang panahon mula na magsimula ang week El Nino. Pag El Nino, mataas ang temperature. So, pag mataas ang temperature, lalo na paghugaw atong tubig, so makonsentrate ang tubig, no? And then, wata kabalo ko na anay daan dito nga organismo nga carrier. Pag abot sa Chedeng, di ba nagbagyo? So, ang leaching out of the nutrients from the upland nato dito sa karagatan. Apektado ng red tide ang pamumuhay ng hindi bababa sa 150 mangingisda sa Davao Region. Natay gitawag na to og Fisheries Aquatic Resource Management Council. Diin ang mga fisher folk na empowered na sila nga mo create sa ilang ordinansa. So karon mga ordinansahan na panihan tating panghitabo karon. So nanatay regulation. Sa Barangay Matina Crossing Public Market, ibinibenta ang iba't ibang uri ng shellfish. Pero ayon sa nagtitinda, ligtas daw ang mga ito galing sa coastal waters ng Samar at hindi apektado ng red tide. Wala kay ano man ni siya sir kanang ginatest siya with permit po ni siya ihatod diri Oh, naani siya kuan ginatest ni sa bangkeruhan. Argil, relator, nagbabalita, Pilipinas.